Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Nonoy at ng kanyang lolo Jerome. Taong 1978, probinsya ng San Joaquin, Antique. Magandang araw po sa inyo, kalakbay, at sa mga masugid na nakikinig dito sa inyong programa. Isa rin ako sa mga tagahanga at taga-subaybay sa inyong channel na ito. Kung kaya't naisipan ko ring ipadala sa inyo ang aking kwento. Tawagin niyo ko sa pangalang Nonoy. Nasa 65 taon na ako sa ngayon at ang aking ibabahaging kwento sa inyo ay matagal na panahon nang nangyari. Sa isang liblib na baryo ng San Joaquin sa isang bayan ng Antique, naninirahan naman ako kasama ang aking lolo Jerome na nasa 62 taong gulang. Bata pa lang ako ay siya na ang nagpalaki naman sa akin. Maaga kasing namatay ang nanay at tatay ko dahil sa malubhang karamdaman. Nagsasaka naman kami at minsan naman ay tumutungo sa dagat para mangisda. Sa bawat araw, tinuruan niya akong magtanim ng palay, mag-araro at mangisda. Naging malapit naman kami sa isa't isa dahil siya na ang nagsilbing gabay at kasama ko sa buhay. Mahal na mahal ko ang aking lolo Jerome. Bagamat simple ang aming pamumuhay, hindi naman kami nawawalan ng sigla. Kapag tapos na ang araw, magkasama naman kaming umuupo sa labas ng aming munting kubo. Pinagmamasdan ang mga bituin sa langit habang pinapakinggan ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga misteryo at kababalaghan sa aming baryo. Kwento-kwento noon tungkol sa mga aswang na nagtatago sa dilim at sa mga antingero na siyang nagpoprotekta sa mga tao. Hindi ko pa lubos na naiintindihan noon ang kwentong yon, lalo na tila malayo sa aming payak na pamumuhay. Ngunit nang nagsimula ng mawala ang mga hayop ng kapitbahay, ay may mga batang napapabalitang nawawala. Dito nag-iba naman ang pakiramdam ko. Tila bumabalot na ang takot sa aming baryo at noon ko napagtanto na maaaring may katotohanan nga ang mga kwento ni Lolo Jerome tungkol sa akin. Isang gabi noon, habang kami nagpapahinga mula naman sa isang mahabang araw ng pagtatrabaho sa bukid, may narinig kaming mga kaluskos sa labas ng aming kubo. Hinawi ng hangin ang mga dahon at sa ilaw ng buwan naaninag namin ang isang kakaibang anyo sa may kakawyan. Mahina ito ngunit malinaw na mga yapak ang narinig namin. Parang may nagmamanman sa amin mula sa dilim. Lolo, ano po kaya yun? Pakiramdam ko ay may nagmamasid sa atin. Hindi naman agad sumagot sa akin si Lolo Jerome, ngunit napansin kong tumigas ang kanyang ekspresyon. Agad niyang kinuha ang anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg. Isang bagay na lagi niyang bitbit, ngunit bihirang banggitin sa akin kung ano yon. Lumapit naman siya sa akin at sumenya siyang tumahimik ako. Huwag kang mag-alala, apo. Basta't kasama mo ako, walang mangyayari sa iyo na masama. Huwag mong pansinin ang nakita mo. Hindi nila tayo gagalawin. Kapag nagkamali sila, alam nila kung ano ang mangyayari sa kanila. Gusto ko pang tanungin si Lolo Jerome kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero pinili ko na lang na itikom ang bibig ko. Sa gabing yon, alam kong hindi pangkaraniwang hayop ang nasa paligid. Nagsimula naman akong maniwala sa mga kwentong paulit-ulit niyang isinasalaysay na hindi lahat ng nasa paligid natin ay basta lamang tao o hayop. Hindi ako nakatulog ng maayos sa gabing yon, kahit sinigurado ni Lolo na ligtas na kami.
naramdaman ko pa rin ang kakaibang presensya sa paligid ng aming bahay. Patuloy ang kaluskos at tila may mga matang nagmamanman sa bawat galaw namin. Ramdam ko naman ang tensyon at tila naging mabigat ang hangin habang lumalalim ang gabi. Kinabukasan, pagkagising ko, agad kong kinausap si Lolo tungkol naman sa naramdaman ko. Ngunit tulad ng dati, hindi niya naman ako tinatakot o nagbibigay ng labis na impormasyon. Tahimik lamang niyang inihanda ang aming mga kagamitan para sa pagtatrabaho sa bukid. Magiging maayos lang ang lahat, Apo. Huwag mong hayaang guluhin ka ng takot. Lolo Jerome, bakit hindi ka man lang nakaramdam ng takot? Dahil po ba dyan sa kwintas mo? Yan ba ang anting-anting na madalas mong ikwento sa akin? Ibig sabihin po ba niyan, isa kang antingero? Huwag nang maraming tanong pa, Nonoy. Bilisan mo na riyan at tutungo na tayo sa bukid. Hindi na ako nagsalita nang sabihin yon sa akin ni Lolo. Ramdam ko na may tinatago siya sa akin at hindi ito sinasabi. Kung anuman ang rason niya sa pagtago nun ay siniksik ko na lamang sa aking isipan na malalaman ko rin yun sa tamang panahon. Nagsimula ang araw na yon, tila isang normal na araw. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong merong kakaiba. Sa buong araw na yon, ramdam kong nag-iingat si Lolo sa bawat kilos niya. Patuloy namang siyang nagmamanman sa paligid na para bang merong inaabangan. Sa hapon, nang pauwi na kami mula naman sa bukid, dumaan kami sa kakawian na karaniwang tahimik. Ngunit sa pagkakataong iyon, may narinig kaming mga alingaw-ngaw, parang boses ng mga batang umiiyak at mga yabag ng isang nilalang na mabigat ang paghakbang. Bigla na lang akong nakaramdam ng kaba at dito hinawakan ni Lolo ang aking mga kamay. Nonoy, Apo, huwag kang titigil sa paglalakad. Tuloy lang tayo. Huwag mong sundan ang mga boses o ni pakinggan mo man lang. Maaari ka nilang malinlang kapag ganoon. Hawakan mo lang ang kamay ko. Huwag kang bibitaw. Kahit na nanginginig na ako, ay sinunod ko naman siya. Nagtangka naman akong tanungin kung ano ang naririnig namin at pinili ko na lang ang manahimik. Ihintayin ko na lang si Lolo na ang mismong magkwento sa akin ng lahat hanggang sa bigla na lamang siyang nagsalita. Mga nilalang iyon na hindi natin nakikita, Apo, at isa roon na iyong mga aswang na nagtatago sa dilim. Iba't ibang uri kasi ang mga aswang. Sa mga kwento ng matatanda, alam kong ang mga aswang ay hindi basta-basta at hindi lang sila ang pangkaraniwang nilalang na nakikita sa dilim. Gamit nila ang kapangyarihan upang linlangin ang mga tao, lalo na ang mga bata. At sa pagkakataong iyon, ramdam kong isa ako sa kanilang punteriya. Mabuti na lamang at kasama ko ang aking lolo, kung kaya't hindi nila ako malapitan ng sandaling yon. Tuloy-tuloy lang ang lakad namin ni Lolo hanggang sa makalabas na kami ng gubat. Pagdating namin sa bahay, agad na kinuha ni Lolo ang ilang mga lumang gamit mula sa kanyang baul. Nakita ko dito ang mga balisong, mga garapon ng langis at mga dahon ng bawang. Seryoso naman ito habang inihahanda ang lahat ng yon. Sa mga sandaling yon, para bang may pupuntahan itong laban. May paparating na panganib, Apo. Matagal na silang tahimik. Ngunit ngayong gabi, hindi natin sila dapat hayaang manalo. Mukhang sasalakay sila at iyon ang dapat nating paghandaan. Ano pong ibig mong sabihin, Lolo Jerome? Sasalakay ho ba ang mga aswang? Pero bakit? Kukunin ba nila ako?
Marahil iyon ang kanilang binabalak, Apo. Kaya sige na at tulungan mo ako sa paghahanda. Hindi ako makapapayag na maging ikaw ay maging biktima nila. Tumango naman ako kay Lolo Jerome ng mga oras na yon. Sa takot ay tinulungan ko siya sa kanyang paghahanda ng mga kung ano. Lumalim na ang gabi at habang nakaupo kami sa upuang kahoy sa may sala, narinig ko muli ang mga yapak sa labas. Pero sa pagkakataong iyon, mas malalakas at mas mabilis ang mga yabag na para bang sila ay nagmamadali. Dito nilamon ng kaba ang aking dibdib. Napatingin naman ako kay Lolo Jerome at napansin kong nagsimula na siyang magdasal hawak ang kanyang mga anting-anting at inihanda na ang mga sandatang nakaabang sa aming harapan. Tumayo naman siya pagkatapos magdasal at tumungo muli sa kanyang baul. Doon ay may kinuha pa siyang isang kwintas na alam kong anting-anting iyon. Lumapit naman siya sa akin at isinuot iyon sa aking leeg. Bertud iyan ng kapre, Apo. Ililigtas ka niyan mula sa kapahamakan at mula sa mga aswang. Huwag mo yang huhubarin kahit na anong mangyari. Simula ngayon ay ikaw na ang nagmamay-ari niyan. Ikaw na ang susundin ng anting-anting na yan. Gamitin mo yan sa kabutihan. Pero Lolo, ano ho bang gagawin ko rito? Huwag kang mag-alala, Apo. Tuturuan kita pagkatapos ng gabi na ito. Sa ngayon, kailangan muna nating harapin ang mga nilalang na nasa labas. Sige po, Lolo Jerome. Bantayan mo ang paligid, Apo. Ano man ang mangyari, huwag kang aalis sa may tabi ko. Tumango naman ako sa mga bilin na yon ni Lolo. Maya-maya pa, lumitaw ang ilang anino mula sa likod labas nang mapatingin kami sa may bintana. Hindi nga ako nagkamali, kalakbay. Hindi iyon mga ordinaryong tao. Bigla naman ang pag-ikot ng hawak ko sa anting-anting na bigay sa akin ni Lolo Jerome. Hindi ko maiwasan ang kabahan, lalo na at naroon na ang mga aswang sa labas at tila naghihintay ng pagkakataon para umatake sa amin ni Lolo. Sa mga sandaling yon, napansin ko si Lolo na hindi man lang natatakot. Tumayo siya ng buong tapang, hinigpitan ang hawak sa kanyang anting-anting at dito bumigkas ng mga salita na hindi ko naiintindihan. Bigla namang bumalot ang malamig na hangin sa paligid namin na para bang may puwersa siyang inakit upang protektahan kami. Pagkatapos nun ay hinugot niya ang mahabang latigo sa ibabaw ng mesa. Ang pagkakaalam ko ay latigo iyon na buntot pagi na siyang makapagpipinsala rin sa mga masasamang aswang. Sunod nun ay itinali ni Lolo Jerome ang itak sa kanyang bewang. Ako naman ay kinuha ko ang maliit na punyal na naroon at naglagay ng dahon ng gabi sa aking noo at tinalian iyon gamit ang panyo na kulay pula, palibot naman sa aking ulo. Dito sinabihan ako ni Lolo Jerome na sundin ko lang daw ang mga binibigkas niyang salita. Sinunod ko naman siya at noong nasa kalagitnaan na ng dasal ay bigla kong naramdaman ang malakas na enerhiyang bumabalot sa bata kong katawan. Hindi ko pa maiwasan ang matakot nun sa pag-aakala na baka may mangyari sa aming masama. Ngunit tinapakan ko pa rin ang aking sarili nang marinig ang sunod-sunod na kalabog mula sa labas. Sa pakiwari namin ni Lolo nun ay sinisira na ng aswang ang buong bahay. Dito humanda naman kami nang bigla na lamang nasira ng isang aswang ang pinto namin na gawa sa kawayan. Ngumisi naman ito nang makita niya kami. Ako naman sa mga oras na yon ay nabato sa aking kinatatayuan.
Ni maski ang kumurap ay hindi ko ginawa dahil naman sa gulat. Dito nanginig ang bukong katawan habang nakatitig sa pangit na nilalang sa pangit na aswang na noon ko lang din nakita. Nakaubad ang buong katawan nito na makintab. Meron itong mahabang mga kuko at dila. Matutulis ang ngipin at purong mapupula ang mga mata. At ang buhok nila ay napakagulo at itim na itim. Agad naman akong hinila ni Lolo patungo sa kanyang likuran. Para bang pinoprotektahan niya ako mula sa aswang na nakaabang sa pinto. Mas lalong nadagdagan ang takot ko nang may sumunod pang 3 sa unang aswang. Dito narinig kong nagmura si Lolo. Hindi ko alam nun kung bakit naman siya nagmura. Kung sa labis na takot ba o sa galit. Nonoy Apo, dyan ka lang. Huwag kang aalis hanggat wala akong sinasabi. Bakit po, Lolo? San ka ho pupunta? Haharapin ko lang ang mapangahas na mga aswang na ito. Tuturuan ko lang sila ng leksyon. Bago pa ako makapagsalita, ay iniwan na ako ni Lolo at mabilis siyang sumalakay sa aswang. Pwersahan niyang pinagsisipa ang mga ito palabas ng aming bahay. Pagkatapos noon, nasa labas na ang 4 na aswang, ay agad na may dinikit si Lolo Jerome sa pinto namin. At dito ay nagsaboy na siya ng asin sa may sahig namin. Ako naman ay nanatili lang sa kinatatayuan ko at sinunod ko ang utos ni Lolo Jerome. Pero kitang-kita ko siya sa labas kung papaano siya makipaglaban sa mga aswang. At doon ko nalaman kung sino talaga si Lolo. Hindi lang siya isang ordinaryong magsasaka. Siya ang antingero ng aming baryo, ang tagapagligtas mula sa mga nilalang na hindi kayang labanan ng pangkaraniwang tao. Simula ng gabing yon, habang pinapanood ko si Lolo kung papaano makipaglaban sa mga aswang, ay hindi ko naman maiwasan ang humanga sa kanya. Sumagi pa noon sa isip ko na gusto ko ring maging isang kagaya niya. Sinipa ng sunod-sunod ni Lolo Jerome ang aswang na isa-isa niyang sinugod. Pagkatapos nun ay dito hinugot niya ang latigo sa kanyang likuran at pinaikot-ikot iyon habang nagbibigkas ito ng mga dasal. Bigla namang nahinto ang mga aswang at takot nitong napapatras. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang takot sa kapangyarihan ni Lolo Jerome. Ang latigo niya ay tila may sariling buhay. Kumikislap iyon bawat paggalaw at tila nagbibigay ng malakas na tunog, kagaya ng isang kidlat tuwing tumatama ito sa lupa. Isa naman sa mga aswang ang naglakas loob na sumugod papunta kay Lolo. Ngunit mabilis na hinampas ito ni Lolo ng kanyang latigo. Tumilapon ang aswang na iyon sa lupa. Sumadsad naman siya patungo sa may kakawian. Pagkaraan lamang ng ilang sandali ay tumayo naman ito habang hawak-hawak ang kanyang brasong tinamaan ng latigo. Tumungo naman ako sa pinto para mas makita ko pa ang buong pangyayari. Nakita ko sa braso ng aswang ang marka sa balat nito mula sa latigo. Nagsimulang naging alarma ang mga aswang at nilapitan ang kanilang kasama. Halatang hindi nila inaasahan ang ganoong klase ng lakas mula naman kay Lolo at sa ginawa nito. Tandaan nyo ito, habang ako'y nandito, hindi nyo magagawang gambalain ang baryong ito. Umalis na kayo ngayon bago pa kayo tuluyang mapahamak. Nagpalitan ng tingin ang mga aswang. Alam nilang wala silang laban sa lakas ng kapangyarihan ni Lolo. Isa-isa naman silang umatras, bumabalik sa may kakawian, hanggang sa tuluyan silang nawala sa dilim ng gabing yon.
Pero ang isa sa kanila na nasugatan ni Lolo ay nanatili. Kahit na may sugat na siya ay hindi iyon alintana. Sa halip ay mabilis siyang sumugod kay Lolo. May kung anong lumabas sa kamay nitong itim na mahika. Noon ko lang napansin na may bertud itong suot sa kanyang leeg. Mukhang napansin din iyon ni Lolo. Ngumisi naman ito at hinintay na makalapit sa kanya ang aswang. Natigil ang kamay ng aswang sa ere at bigla naman siyang lumutang. Parang inaangat siya ng isang malakas na hangin. Dito nagsimulang maguluhan ang aswang at pilit na nanlalaban para naman makababa. Subalit hindi siya pinakawalan ni Lolo. Sinipa itong muli ni Lolo, dahilan para tumilapon ito. Bumagsak ang aswang sa lupa. Napadaing naman ito at parang hindi na makatayo. Nilapitan pa ito ni Lolo at walang awa na pinagsusuntok ng sunod-sunod. Kasunod nun ay ang pagkitil niya sa buhay nito gamit ang kanyang tabak. Nang tuluyan na ngang namatay ang aswang, huminga ng malalim si Lolo at pinulupot muli ang kanyang latigo sa kanyang likuran. Gumawa naman siya ng apoy at dito sinunog ang katawan ng napaslang niyang aswang. Pagkatapos nun ay hinintay niya itong masunog at naging abo. Titig na titig ako noon kay Lolo Jerome nang umakyat na siya ng bahay. Ngumiti naman siya sa akin bago niya tuluyang sinara ang tarangkahan. Alam kong marami kang tanong sa akin, Apo. Itanong mo na nang masagot ko na yan. Lo, isa ho ba kayong antingero? Gaya ng mga kwento mo sa akin. Ibig sabihin ay mismong karanasan mo iyon? Siya nga, Apo. Isa nga akong antingero. At ikaw ay magiging isang katulad ko rin. Iyang bigay ko sa iyo ay magagamit mo sa pakikipaglaban. Kaya ngayon pa lang ay tuturuan na kita nang maipagtanggol mo ang sarili mo kung sakali man na hindi mo na ako kasama. Pwede ho ba akong maging isang antingero na katulad mo? Kahit na nasa ganito pa lang po akong edad? Oo naman, Apo. Wala sa edad yan. Nasa puso at pananampalataya iyan. Sa tapang at kagustuhan na ipagtanggol ang mga taong nangangailangan ng tulong. Kaya huwag kang mag-alala at tutulungan naman kita pagdating sa pakikipaglaban. Ako ang bahala sa iyo, Apo. Isa pa, tutulungan ka din ng gabay ng mutya na yan. Susubukan niya ang galing mo oras na handa ka na. Ano ho ang ibig ninyong sabihin, Lo? Kakalabanin ko ang gabay nitong mutya ng kapre? Oo, Apo. Isa lamang iyong paraan para patunayan na karapat dapat kang magmay-ari ng mutyang iyan. Hindi ko naman mapigilan ang isipin nang malalim ang sinabi ni Lolo. Pero ganun pa man, ay mas nanaig ang kagustuhan kong maging isang kagaya niya. Mas nadagdagan ang paghanga ko kay Lolo. Hindi ko inakala na may ganito siyang kapangyarihan, ang magtanggol laban sa mga aswang gamit ang mga sinaunang dasal at anting-anting. Pero higit sa lahat, ramdam ko ang matinding respeto sa kanya. Hindi lamang dahil sa kanyang lakas, kundi sa kanyang tapang na harapin ang mga bagay na kinatatakutan ng marami. Kaya naman siniksi ko sa aking isipan ng mga sandaling yon na kung kinaya ni Lolo na maging isang antingero o mandirigma, di kaya ko rin. Simula nun ay nagsumikap naman ako sa ensayo namin ni Lolo. Lahat ng mga dasal at galaw sa pakikipaglaban ay inaral ko. Wala akong pinalampas sa kagustuhan ko na maging isang kagaya niya. Dumating naman ang araw kung saan handa na raw ako, sabi ni Lolo. Alam ko na raw lahat ng mga itinuro niya sa akin at wala na raw siyang idadagdag doon. Kaya nang sabihin niya sa akin na haharapin ko na raw ang gabay ng mutya,
ay hindi ko maiwasan ang kabahan at maging sabik. Hindi na ako makapaghintay na makaharap ito at subukin ang aking kakayahan. Tumungo naman kami sa pusod ng gubat sa aming baryo. Hinintay namin ang orasyon para magpakita sa amin ang gabay na sinasabi ni Lolo. Nag-alay muna siya ng dasal at ilang pagkain sa isang malaking puno na mayabong. Tahanan daw iyon nang gabay na siyang magbibigay sa kanya ng mutya ng kapre. Pagkatapos nun ay tinawag niya na ang pangalan ng gabay ng mutya. Dito dumaan ang ilang sandali at humangin ng malakas. Sa isang dilim, unti-unting nabubuo ang isang anino. Mula sa maliit hanggang sa palaki iyon ng palaki. At ganun na lamang ang gulat ko nang makita ang dalawang pulang mga mata na nakatingin sa amin mula sa itaas ng puno. Sa sinag ng buwan ay nakita ko ang itsura nito. Itim ang buong balat nito, mahaba at magulo ang buhok at may mga kwintas na suot maging sa paa, leeg at kamay. Ang kasuotan lamang niya ay isang uri ng bahag. At ang kanyang itsura ay talaga namang nakakatakot. Tanging mapupulang mata lamang niya ang makikita sa dilim at ang suot at ang sindi ng kanyang tabako. Hindi ako pwedeng magkamali. Isa iyong kapre. Ramdam ko ang panginginig ng aking buong katawan habang nakatitig sa kapre. Tiningnan ko naman si Lolo at ni hindi ko man lang siya nakitaan ng takot. Salip ay nakangiti pa ito. Masaya ako na makita kang muli, aking kaibigan. Nandito nga pala kami ng apo ko para ipakilala siya sa iyo. Siya ang binigyan ko ng iyong mutya. Sa tingin ko ay handa na siya. Ang pangalan niya ay Nonoy. Binalingan naman ako ni Lolo at sa kanya ako tinanguan. Parang sinasabi niyang magpakilala ako sa kapre. Yumuko naman ako para magbigay ng galang sa gabay ng aking mutya. Nagpakilala naman ako sa kanyang si Nonoy. At saka rin siya nagpakilala bilang si Api. Matagal na raw niyang hinihintay ang pagdating ko para subukin ang kakayahan ko at kung papaano ko gamitin ang mutya. Nang matapos ang pagpapakilala namin sa isa't isa, ay agad niya naman akong hinamon sa isang duelo. Kung sino raw ang siyang matutumba at lalagpas sa bukana ng gubat ay siyang talo. Kaya dapat daw gagawin namin ang lahat para hindi iyon mangyari. Dito bumaling naman ako kay Lolo Jerome nang pumwesto na si Ape sa unahan at hinarap ako. Ngumiti naman si Lolo sa akin at sinabi niyang kaya ko raw yon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa pakikipaglaban ko kay Ape. Pero isa lang ang sigurado ko noon. Ang matalo siya at patunayan na karapat dapat akong tagapagmana ng mutya niya. Huminga naman ako ng malalim noong makaharap ko na itong si Ape. Nakatingala naman ako sa kanya para kapag nagsimula na siyang umatake, hindi ko iyon alalahanin. Gagamitin ko ang aking utak sa pakikipaglaban kung papaano siya matalo. Nagsimulang kumilos si Ape at mabilis niyang inangat ang paa niya para sana sipain ako. Pero agad ko yung iniwasan. Dumulas ako sa damuhan at tumungo naman ako sa likuran niya. Iyon ang pagkakataon ko para umakyat sa likuran niyang mabilis. Dito nagwala si Ape at sinubukan niya akong abutin sa kanyang likuran. Pero hindi niya ako basta-basta naabot. Sa mga sandaling yon, marahas naman siyang tumakbo at saka lumundag. Doon ko napagtanto na ibabagsak niya ang kanyang katawan sa lupa para ipitin ako.
Mabuti na lamang at mabilis akong kumilos. Nakalukso naman ako sa lupa bago pa tumama ang likuran niya sa lupa. Gumulong naman ako sa may damuhan at agad na tumayo. Nanlilisik ang mga mata ni Ape nang lingunin niya ako. Mabilis niya akong dinampot pero agad naman akong nakaiwas. Umakyat ako sa paa niya at saka ko ito sinuntok sa may sikmura. Dahil sa kapangyarihan ng mutya ay malakas ang suntok ko na katumbas din ng lakas niya o sobra pa roon. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ni Ape sa lupa, ngunit agad din naman siyang tumayo. Isang pitik niya lang sa akin noon ay tumilapo na ako. Mabuti na lamang at nakakapit ako sa isang sanga ng punong kahoy. Kung hindi, ay lumagpas na sana ako sa bakuna ng gubat. Natuwa naman ako ng sandaling yon dahil kahit anong pagbagsak ko o atake man ni Ape sa akin ay parang walang epekto yon. Mabilis din humilom ang mga sugat kong natamo mula naman sa pagkakagulong at pagbagsak. Muli kong sinugod si Ape at sa pagkakataong iyon, sinipa ko siya sa kanyang muka. Pumulot ako ng isang bato at pinalipad iyon sa kanyang noo. Hindi niya yon naiwasan kaya't bumagsak siya at nawala ng malay. Dito napatingin naman ako kay Lolo nang mabilis siyang lumapit sa akin. Inakbayan niya ako. Saka ito dahang-dahang ngumiti. Magaling, Apo. Ngayon ay isa ka na ngang tunay na mandirigma. Natutuwa ko at lahat ng mga itinuro ko sa iyo ay natutunan mo. Maraming salamat po, Lolo Jerome. Pero ano ho bang mangyayari sa kanya? Magigising ho ba siya at magagalit sa akin? Hindi, Apo. Hintayin mo at makikita mo ang susunod na mangyayari. Huwag kang magugulat. Dito naghintay nga kami ni Lolo ng ilang sandali pa. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita kong lamunin ng itim na mahika si Ape at naging isa siyang itim na liwanag. Lumipad naman iyon sa ere at tumungo sa aming mutya na nakakabit sa aking leeg. Kasunod nun ay narinig ko ang boses niyang binabati ako sa aking tagumpay na pakikipaglaban sa kanya. Simula raw sa araw na yon ay magiging gabay ko na siya sa lahat ng laban na aking kakaharapin. Dito nagpasalamat naman ako kay Ape. Pagkatapos nun ay niyaya na ako ni Lolo na umuwi na ng bahay. Simula nun ay tumutulong na ako kay Lolo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kung saan siya tutungo ay naroon din ako. Tuwing gabi naman kami naghahanap ng mga aswang na ang hatid ay kasamaan. Sinisigurado kasi namin na nasa maayos na kalagayan ang buong bayan namin at lalo na sa aming baryo. Ngunit isang araw, papasok na ako sa eskwelahan, ay agad naman akong sinalubong ng aking matalik na kaibigang si Wally. Humahangos siya at mukhang galing siya sa pag-iyak. Agad ko naman siyang nilapitan at dito nagtanong ako. Oy, Wally, ayos ka lang ba? Bakit namumulay ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Hindi naman. Pero parang ganun na nga. Kasi ang ate kong si Marie, kahapon pa siya nawawala at hindi pa namin siya mahanap-hanap. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Sa piyesta lang daw sila tumungo kahapon. Baka naman nakitulog sa kaklase niya at baka mamaya pa ang uwi. Yun nga ang problema. Sa kaibigan niya rin namin nalaman na nawawala si Ate Marie. Tumungo si nanay at tatay ngayon sa bayan para hanapin doon sa baryo na pinuntahan nila. Ano ang sa tingin niyo kung bakit siya nawala? Hindi rin namin alam, Nonoy. Maski kami ay nagtataka rin kung ano-ano na ang iniisip namin kung ano ang nangyari sa kanya. Sana ay makita na siya nila nanay at tatay. Nakapagtataka nga kung ganoon.
Lalo na at biglaan ng pagkawala niya. Kaya nga Nonoy, baka pwede kaming humingi ng tulong kay Lolo Jerome. Hindi ba at marami siyang kakilala sa bayan? Baka matulungan niya kaming maghanap kay Ate Marie. Huwag kang mag-alala, Wally. Ibabalita ko ang tungkol dyan kay Lolo Jerome. Tutulong din ako sa paghahanap. Maraming salamat talaga, Nonoy. Nang matapos ang klase namin sa hapon na yon, ay dito naghiwalay na kaming dalawa ni Wally. Agad naman siyang umuwi sa kanila para tumulong sa paghahanap sa nawawala niyang kapatid. Ako naman ay nagmamadaling umuwi para kausapin si Lolo. Malakas kasi ang loob ko sa mga sandaling yon na masamang nilalang ang dahilan kung bakit nawala ang ate ni Wally. Pagdating ko naman sa bahay, ay dito naabutan ko si Lolo na naghahanda ng kanyang mga gamit at nilalagay yon sa bayong na maliit. Agad naman akong lumapit sa kanya at sinabi ang problema ni Wally at ng pamilya nito. Yun nga ang pinaghahandaan ko, Apo. Magbihis ka at maganda. Tapos ay tutungo tayo sa piyesta sa Nayon kung saan tumungo si Marie. Nakatanggap ako ng balita mula sa mga kaibigan ko na naroon ang aswang na si Amang. Kung ganun ho, magbibihis na po ako, Lolo Jerome. Kinakailangan nating iligtas ang ate ni Wally bago pa mahuli ang lahat. Sana nga ay buhay pa siya, Apo. Bilisan natin at baka maabutan pa natin siya. Agad naman akong kumilos para maghanda at magbihis. Noong maayos na ako, ay umalis na kaming dalawa ni Lolo. Hindi alam ng aming kabaryo ang tungkol sa aming dalawa ni Lolo na isa kaming antingero. Mas minabuti ni Lolo na itago ang tungkol sa bagay na yon para daw hindi kami mapahamak na dalawa. At para na rin daw hindi kami madaling puntiryahin ng aming mga kalaban. Isa pa ay para daw hindi manganib ang aming baryo. Labis kasing pinagsisihan ni Lolo ang pagkamatay ng aking ama at ina noong nasa kabilang bayan pa kami naninirahan. Nalaman daw kasi ng aswang ang tungkol sa pagiging antingero niya, kung kaya't pinatay nito ang aking mga magulang. Mabuti na lamang daw at naitago ako ng aking ama sa baul, kung kaya't hindi ako napatay ng aswang. Ang aswang daw na iyon ay may lahing Berberoka, pero napatay na raw iyon ni Lolo. Alam ko na labis ang pagsisisi sa sarili ng aking lolo dahil sa nangyari. Pero sinabi ko naman sa kanya na wala siyang kasalanan. Ginampanan niya lang ang responsibilidad niya bilang isang antingero at hindi naman niya inaasahan na ganoon ang gagawin sa kanya ng isang aswang. Agad kaming tumungo sa kabilang nayon at tumuloy sa baryo kung saan ang piyesta, kung saan doon nawala mismo si Ate Marie. Ang balitang yon ay binalita lang din kay Lolo ng mga kaibigan niyang hindi nakikita ng mga mata ng tao. Noong una ay hindi naman ako naniwala sa mga sinasabi sa akin ni Lolo. Pero nang magkaroon na ako ng mutya at nakalaban ko na ang kapre na si Ape, ay dito naniwala na ako na hindi lamang tao at hayop ang nabubuhay sa mundo, kundi meron pang ibang nilalang. Sumalubong agad sa amin ang malakas na tugtugin na nagmumula sa barangay. Maraming nakasabit na banderita sa mga puno at poste. Marami ring mga bisita sa bawat bahay na dinadaanan namin ni Lolo. Merong nagsasayawan, may nagkakantahan at may nag-iinuman. Ramdam na ramdam ang piyesta sa nayon na yon. Mula sa mahirap at meron sa buhay. Lahat sila ay masaya, maliban lamang sa isang bahay na nadaanan namin ni Lolo.
Dito huminto kaming dalawa at agad na nagkubli sa isang punong kahoy at nagpanggap na nag-uusap. Pero ang mga mata ni Lolo ay sa tahimik na bahay na yon. Nonoy Apo, yan na ang bahay ng aswang na si Amang. Nararamdaman ko ang enerhiyang nagbumula sa aking anting-anting. At ang pag-iinit nito, iisa lang ang ibig sabihin nun. Nariyan lang siya sa loob. Ramdam ko rin po ang pag-init ng aking mutya, Lolo. Pakiramdam ko rin ay narito sa aking likuran si Ape para gabayan ako sa kung ano man ang mangyayari. Humanda ka, Apo. Palabas na ang tao mula sa loob ng bahay. Susundan natin siya. Hindi na ako nakaalma nang hilahin na ako ni Lolo. Nagpanggap kaming dalawa na nag-uusap at nagkakatuwaan. Pero hindi namin inaalis ang tingin noon sa lalaki. Napansin naman namin na luminga-linga ito at pumasok sa isang masukal na gubat. Paggabi na yon at halos hindi na rin makita ang buong paligid. Sinundan pa namin ang lalaki. Nag-iingat kami sa bawat hakbang namin ni Lolo para hindi nito marinig na nakasunod kami sa kanya. Bigla namang huminto itong si Amang. Luminga-linga muna siya. Parang sinisigurado niya kung may makakakita sa kanya o wala. Noong masiguro niya na walang ibang taong naroon, kung di siya lamang ay bigla niyang kinuha ang isang maliit na bote mula naman sa kanyang bewang. Pagkatapos nun ay nakangisi siyang nagpahid sa kanyang katawan ng laman ng bote. Buong katawan niya ay pinahiran niya ng likido na yon na kung hindi ako nagkakamali ay isang uri ng langis. Hinila naman ako ni Lolo sa isang madamo na halaman at pinatahimik niya ako. Tumango naman ako sa kanya at ilang sandali pa ay luminga ako sa kinaroroonan ni Amang. Bigla itong lumuhod sa damo habang nakapikit ang mga mata. Pagkatapos nun ay may mga salita siyang binitawan pero hindi namin maintindihan ni Lolo. Pero kung pagbabasihan ang kanyang galaw ay mukhang gumagawa ito ng isang orasyon o nagpapalit ng anyo. Hinanda ni Lolo ang kanyang latigo at tabak. Ako naman ay inipon ko ang lahat ng lakas ko para labanan ang mga aswang. Makaraan ang ilang sandali ay binuksan ni Amang ang dala niyang bote ng langis at ibinuhos iyon sa kanyang kamay. At unti-unti niya iyong pinahid sa kanyang buong katawan. Ilang sandali pa ay sumigaw itong si Amang. Isang sigaw na parabang pinapahirapan siya. Humaba ang kanyang mga kuko sa kamay. Tinubuan ng mga itim na balahibo ang kanyang katawan. Humaba rin ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay napakapula. Para itong isang dugo sa sobrang pula. Ngumisi naman siya kung saan lumabas ang napakahaba niyang pangil. Apo, humanda ka. Malakas ang isang ito. Hinding-hindi natin siya basta-basta na matatalo. Nararamdaman ko na may bertud siyang tangan na mukhang galing sa isang masamang nilalang din. Opo, Lolo, huwag kang mag-alala. Nakahanda ako sa kung ano man ang mangyari. Pero sisiguraduhin ko na mamamatay ang aswang na yan. Hindi ako makapapayag na magtagumpay siya. Hindi tayo pababayaan ng mga tangan natin, Apo. At lalo na ng Panginoon. Bumaling sa amin itong si Amang na nanlilisik ang mga mata. Noon ko nakita na may buntot ito at patulis iyon. Para itong isang demonyo na aswang. Pagharap pa lamang niya sa amin ni Lolo ay ramdam ko na ang masamang enerhiyang bumabalot sa kanya. Humigpit naman ang pagkakakuyom ko ng aking dalawang kamay. Ilang sandali pa ay naramdaman ko
ang mainit na kamay na humawak sa aking balikat. Pagtingin ko sa aking likuran ay nakita ko ang aking gabay na si Ape. Tumango naman siya sa akin na parabang pinapahiwatig niya na huwag akong kabahan at mag-alala dahil naroon lamang siya para tulungan ako. Dahil sa kanyang presensya ay nawala ang takot na bumalot sa dibdib ko kanina. Mas lalo lamang nanaig ang determinasyon ko na matalo itong si Amang. Hindi ko akalain na may darayo ditong dalawang antingero at mukhang maglolo pa. Ano ang pakay ninyo? Patayin ako at pigilan sa plano ko? Ganoon na nga, Amang. Pero hindi lang yon. Nandito rin kami para kunin ang isang babaeng biktima mo kagabi. Nasaan siya at ano ang ginawa mo sa kanya? Yun ba? Sabihin na lang natin na napakinabangan ko na siya. Ano ang ibig mong sabihin? Pinatay mo ba siya? Bakit ko naman sasabihin? Lo, huwag ka nang magsayang ng oras na kausapin at tanungin ang aswang na yan. Mas mabuti pang tapusin na natin siya at hanapin si Ate Marie. Bilib din ako sa tapang ng apo mo, tanda. Tama nga ang hinala ko. Maglolo nga kayo. Pero bata, huwag kang masyadong kumpiyansa na madali ninyo akong matatalo ng lolo mo. At paano mo nasisiguro na buhay pa ang babaeng yon? Kung pinagpiesta na namin siya kagabi. Kung ganoon, Amang, dapat lang namin napatayin ka para pagbayaran mo ang ginawa mo sa babaeng yon. Sige lang, nakahanda naman akong talunin kayong dalawa. Dito mabilis na sumugod si Amang sa amin. Parang isa siyang mabangis na hayop na gusto kaming sakmalin ng mga sandaling yon. Pero wala siyang pinagkaiba sa isang mabangis na hayop dahil isa siyang aswang. Mas malala siya dahil kumakain siya ng laman ng tao at naghahasik ng lagim sa buong bayan. Kung may kagaya pa niya, ay hindi naman ako magdadalawang isip na patayin at ubusin silang lahat. Agad naman akong umiwas sa atake niya at maging itong si Lolo. 2 laban sa isa, pero hindi ko akalain na magtatawag pa siya ng ibang mga kasama. Sa isang iglap ay dumami sila. Napangisi na lang sa amin itong si Amang at para bang sinasabi na matatalo niya na kaming 2 ni Lolo. Akala nyo ba ay basta-basta nyo lang akong matatalo dahil 2 kayo? Diyan kayo nagkakamali. Hindi ako makapapayag. Kahit natawagin mo pa ang lahat ng mga kasama mo, hindi ka namin aatrasan, Amang. Ang laki talaga ng kumpiyansa ninyong maglolo sa sarili nyo. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang ninyo at lakas. Sumenyas naman si Amang sa mga kasama niya na nasa bilang 6 at mabilis na sumugod sa aming 2. Kagaya ni Amang ay nakakatakot din ang kanilang mga itsura at anyo. Napakabilis din nilang kumilos na parabang sumasabay sa hangin. Sa mga sandaling yon, tinalasan ko ang aking pakiramdam at maging ang aking paningin. Mabilis ang mga aswang at kaya nilang manipulahin ang kanilang mga kalaban sa isip. Pero alam ko na hindi yun tatalab dahil parehas kaming may tangan ni Lolo. Dito na sumugod sa akin ang isang aswang. Pero agad naman akong lumundag patungo sa kabila. Kaya ang nasuntok niya na lang ay ang lupa. Pagkabagsak ng kamao nito sa lupa ay nag-iwan iyon ng malalim na marka. Parang ang lakas ng isang halimaw na kayang basagin ang lupa sa isang hampas. Nakita ko naman ang galit sa mukha ng aswang na yun.
habang tumatayo siya. Ang mga mata niya ay nanlilisik at ang mga ngipin ay nakalitaw. Tila handa itong sakmalin ako. Hindi ko inaasahan ang ganoong kalakas na puwersa. Ngunit alam kong hindi naman ako pwedeng magpatinag sa kanya. Tangan ko pa rin ang mutya ng kapre at iyon ang magbibigay sa akin ng lakas at proteksyon. Muli itong umatake. Mas mabilis ngayon. Agad naman akong bumelo. Iniiwasan ang malalakas na hampas ng halimaw. Sa bawat galaw ko, nararamdaman ko ang enerhiyang ibinibigay ng mutya. Nakakaramdam ako ng isang kakaibang liksi at tibay ng katawan. Sa isang mabilis na hakbang, pumosisyon ako sa likuran ng aswang neon at mabilis na itinama ang isang sipa sa kanyang likod. Napatras naman ang aswang. Halata ang gulat sa kanyang muka dahil sa bilis ng aking paggalaw. Hindi mo ko basta-basta matatalo. Habang nag-aalangan ng aswang, sinamantala ko ang pagkakataon. Hinugot ko mula sa aking bulsa ang maliit na kutsilyo na pinabindisyonan ni Lolo Jerome. Alam kong isa ito sa mga sandatang maaaring makapanakit sa mga kagaya niya. Nakikita ko sa mga mata ng aswang na napansin niyang may hawak akong hindi pangkaraniwan. Kaya naman lalo itong napatigil. Muli kong pinaikot ang patalim sa aking kamay. Ang mga dasal na inukit dito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Alam kong ito ang magiging susi upang tapusin ang laban na ito. Pero tinago ko yon muna sa aking bulsa. Naisip ko na hindi ko dapat iyon gagamitin sa mga kampon ni Amang, kundi gagamitin ko yon mismo sa kanya. Mabilis naman akong lumundag at parang kasing laki ako ni Ape sa mga sandaling yon. Dahil pagkasipa ko sa aswang ay lumipad ito ng pagkataas-taas. Narinig ko namang tumawa si aking likuran si Ape na alam kong kanyang espiritu na lamang. Tiningnan niya ako sa katinanguan. Bumaling naman ako kay Lolo at dalawa na ang kanyang napatumba ng mga kampon ni Amang. Pero pansin ko na ang pagod niya. Marahil ay sa kanyang katandaan. Inisa-isa ko namang pinagsisipa ang natirang mga kasama ni Amang. Ang iba sa mga ito ay matigas na kalaban. Kaya ang ginawa ko ay pinagbabali na lamang ang kanilang mga leeg. Hingal na hingal akong lumapit kay Lolo at tinulungan ko siyang makatayo ng maayos. Humarap sa amin itong si Amang na puno ng galit ang kanyang mga mata. Gigil na gigil siya nang makita ang anim niyang kasama na wala ng buhay. Ngayon, Amang, pag-isipan mo ang magiging desisyon mo. Magbagong buhay ka na at sabihin mo sa amin kung saan mo dinala si Marie. At bakit ko naman iyong gagawin? Hindi ibig sabihin na natalo na ninyo ang mga kasamahan ko ay susuko na lamang ako basta. Pues nagkakamali kayo. Mas lalo lamang ninyo akong binigyan ng rason para mas kalabanin kayo. Kung ganoon, hindi na rin namin sasayangin ang pagkakataon na ito. Agad na sinugod ni Lolo itong si Amang. Ako naman ay nanatiling nakatayo habang iniisip kung papaano namin matatapos nang mabilis ang aswang na si Amang. Isang malakas na puwersa ang nanggaling kay Amang nang tumilapon si Lolo dahil sa lakas ng suntok niya sa sikmura nito. Mas lalong nagdilim ang anyo ni Amang nang bumaling ang tingin niya sa akin. Doon ay nagsimula na akong magdasal para sa mutya na aking tangan para bigyan ako nito ng lakas para matalo ko si Amang. Habang lumalapit si Amang, ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag, pero sa bawat salita ng dasal na binibigkas ko ay dumadaloy ang kakaibang enerhiya mula sa mutya papunta naman sa buo kong katawan.
Nagsimulang kumislap ang mutya at kasabay nun, unti-unti akong nababalot ng kakaibang init. Si Amang, na kanina tila walang takot, biglang nagdalawang isip. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan. Ngunit hindi naman siya umatras. Sa halip, mabilis siyang sumugod patungo sa akin. Ang mga kamay niya handang umatake. Sa isang iglap, nagawa kong iwasan ang kanyang hampas. Hinugot ko mula sa aking bulsa ang kutsilyo na nabindisyonan at mabilis ko yung itinarak sa kanyang balikat. Dito sumigaw ng malakas itong si Amang. Ang kutsilyo na yon, hindi pangkaraniwang sandata lang. Alam kong malakas ang enerhiyang nagmumula roon. At ang kapangyarihan nitong nagmumula sa mga dasal at sa aking mutya. Ano ito? Ang kutsilyo na ginamit ko ay pinabindisyonan namin sa simbahan ni Lolo Jerome. Dinasalan namin iyan sa loob ng 7 gabi. At sa isang tarak lang niyan sa katawan mo ay ikamamatay mo, Amang. Hindi totoo yan. Hinding-hindi niyo ako mapapabagsak na maglolo. Ngumiti lang naman ako kay Amang. Lumapit sa akin si Lolo at muli kaming nagdasal. Mas malakas ngayon at mas mariin. Ang hawak namin sa aming mga mutya. Ramdam ko na handa na naming tapusin ang labanan. Napatitig naman ako kay Amang nang tumayo siya. Iniwan ko si Lolo na nagpatuloy sa pagdarasal. Habang umaatras si Amang, tumakbo naman ako papunta sa kanya. Sinamantala ang kanyang panghihina. Sa isang malakas na sigaw, hinugot ko ang aking buong lakas at mabilis ko siyang sinuntok sa kanyang likuran. Para siyang isang magaan na bagay na tumilapon sa may kakawyan. Sunod-sunod ang pagkakatama ng kanyang katawan sa mga nagtataasang kahoy, dahilan para malaglag ang mga tuyo at patay ng dahon. Dito sinundan ko si Amang hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Hinang-hina na siya, puno ng sugat ang kanyang katawan at dumurugo iyon. Tiningnan ko siya at sa mga sandaling yon, nakita ko sa mga mata niya ang labis na takot. Ang itim na usok na bumabalot sa kanyang anyo ay unti-unting nawawala. Habol-habol niya ang kanyang hininga. Magsasalita pa sana si Amang nang mabilis ko siyang sinuntok sa mukha. Basag ang bungo niya dahil sa malakas na puwersang nagmula naman sa akin. Wala nang buhay si Amang. Patay na ito. Dito tumingin ako kay Lolo na noon ay nasa likuran ko na pala. Tinapik niya ako sa aking balikat at pinisil-pisil pa ako. Magaling, Apo. Ngayon, alam mo na kung gaano kalakas ang mutya sa tamang paggamit. Pero tandaan mo, hindi laging ganito kadali ang susunod na laban. Sigurado ako na marami pa tayong haharapin ng mga aswang. Kaya patuloy lang tayo sa pagpapalakas. Tatandaan ko po yan, Lolo. At hindi na ako makapaghintay na tumulong sa ating kapwa at puksain ang mga masasamang nilalang. O siya, sunugin na natin ang katawan ni Amang at ng iba pa niyang kasama. Tumango naman ako kay Lolo nang marinig ang sinabi niya. Sinunog nga namin ang mga katawan ng mga aswang na napatay namin ng gabing yon. Pagkatapos nun ay iniwanan na namin ang mga ito. Agad naman kaming nagtungo sa bahay ni Amang dahil malakas ang kutob namin na naroon pa si Marie. Hinalughog namin ang buong bahay ni Amang at nakita nga namin si Marie sa ilalim ng bahay nito na walang malay at ang 2 bata. Dito nagdasal kaming 2 ni Lolo at hinipa namin sa sentido si Ate Marie at ang 2 bata. Ilang saglit pa ay nagkaroon na sila ng malay at tama nga ang inaasahan namin ni Lolo na wala silang maalala kung papaano sila napunta roon
dinala naman namin sila sa may barangay at ang 2 bata para maibalik ito sa kanilang pamilya. Dito nagpasalamat naman sa amin ang kabesa de barangay na yon at ang mga magulang ng 2 bata. Si Ate Marie naman ay sinama na namin pauwi sa aming nayon. Personal namin siyang hinatid sa kanila. Tuwang-tuwa naman at nag-iyakan ang pamilya niya nang makita siyang ligtas. Lumapit naman sa amin si Wally at pinasalamatan kaming 2 ni Lolo. Maraming salamat ho sa tulong ninyo. Pero paano nyo nahanap si Ate Marie, Lolo Jerome at Nonoy? Di ba Wally, sinabi mo sa akin na sa pestahan siya nagtungo? Kaya pumunta kami roon ni Lolo para hanapin siya. Malakas kasi ang kutob ko na naroon ang ate mo. Salamat talaga sa inyo, Nonoy. Bilang pasasalamat ay dito na kayo kumain. Tumango naman kaming 2 ni Lolo. Pinatuloy naman kami ng mga magulang nila. Labis din ang pasasalamat nila sa amin dahil ligtas si Ate Marie. Pinili namin ni Lolo na wag nang sabihin kung bakit napunta si Marie sa bahay na yon dahil sa isang aswang. Malaki na ring tulong na wala itong naalala. Mas mabuti na yon nang hindi na mag-alala pa ng lubos ang mga magulang nila Wally. Pagkatapos ng hapunan ay umuwi na rin kaming 2 ni Lolo sa aming bahay. Pagod na pagod kaming umupo sa upuang kahoy pero hindi naman may tago ang saya namin. Nonoy, Apo, kailangan na natin magpahinga. Bukas ay may panibago na naman tayong pupuntiryahin na aswang. Ho? Saan ho, Lolo? Sa kabilang bayan, Apo. Nabalitaan mo ba na maraming nawawalang mga bangkay roon? Wala po akong nabalitaan na ganyan, Lolo. Bakit ho? Ano bang nangyari? Isang aswang na kumakain ng bangkay na naman ang biglang lumitaw. Kailangan natin itong pigilan bago pa lumala at dumami sila. Kung ganoon po, Lolo, magpapahinga na ako at mukhang isang mabangis na laban na naman ang naghihintay sa atin bukas. Kinabukasan nga ay nagtungo kami sa kabilang bayan kung saan pinag-uusap-usapan ang tungkol sa pagkawala ng mga bangkay at patay. Tumungo naman kaming 2 ni Lolo sa isang lamay na naroon at binantayan namin ang paglabas ng aswang. Noong una ay normal naman ang lahat ng pangyayari sa lamay. Nakaupo kaming 2 ni Lolo sa madilim na parte ng bakuran na yon. Iyon din ang paraan para hindi kami mapansin ng mga tao roon na hindi namin kilala. Hanggang sa nakarinig kami ng isang malakas na sigaw na nagmula sa loob. Pagdating namin doon ay nakita namin na nawawala ang bangkay na nasa loob ng kabaong. Sa halip, naging isa na lamang iyong puno ng saging. Mabilis naman kaming lumabas ng bahay ni Lolo at nagtungo kami sa likuran ng bahay. Sa mga sandaling yon ay ramdam ko ang malakas na enerhiyang nanggagaling sa hindi kalayuan. Sinundan namin iyon ni Lolo at isang nilalang ang aming nakita. Para itong malaking aso, tangay-tangay nito ang bangkay. Mabilis na pinalipad ni Lolo ang kanyang latigo. Pumulupot iyon sa paa ng aswang. Hinila ito ni Lolo ng buong lakas, dahilan para mabitawan ito ang bangkay na pasanon. Nakakatakot ang itsura ng aswang nang titigan ko ito. Blanko ang paningin ko nang tingnan nito. Ang amoy ng aswang ay kasing amoy ng isang bangkay na hindi pa natatagpuan ng ilang araw. Sinabi naman sa akin Lolo na ganoon daw ang amoy ng aswang dahil kumakain ito ng mga patay na tao o bangkay ng mga taong nasa lamay. Nang itaas ko ang aking kanang kamay, ay nagmakaawa naman ito sa akin. Pero hindi ko na ito pinakinggan, ni hindi ako nakaramdam ng awa. Kaya mabilis ko siyang inapakan sa muka
dahilan para madurog ang bungo niya. Simula noon, marami na kaming naipagtanggol na mga tao ni Lolo. At sa bawat taon na lumipas, ay mas lalo ko pang pinag-iigihan ang pagtulong ko sa aking kapwa. Wakas,